na sa ating mga makikisig at mga banal na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Good morning po. Good morning, Father. Hindi pa sa inyo, parang simula mo lang ng linggo, ipagod na pagod na ng itsura. Hindi naman kayo. Hindi niyo mga katabi. Ito, good morning. Good morning! Bakit sa papaya, Father? Ayun, pinasisimula na naman natin ang panibagong linggo. At nararapat lang ay kulang. Parang naubos ang budget. Parang naubos ang budget ng weekend. Araw, may bagong buhay, kalusugan, at pagkakataon na matanggap natin ang maraming biyaya na isang Diyos na ibigay sa atin. Ngayon din ay tayo ay humihingi ng patuloy na patnubay sa Panginoon para sa ating mga gawain. Sapagkat palit natin, at ito yung paalala sa atin ng ating Ebanghelyo kahapon, na tayong lahat ay mga katiwala na Katiwala. Diyos. Nagkatiwalaan ang tayo ng Diyos sa mga bagay na meron tayo, biyaya ng tao, biyaya ng pamilya, kaibigan, biyaya ng gawain, biyaya ng komunidad, biyaya ng ating buhay. Ang lahat ng mga ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin para sa kanyang sariling layunin. Ngayon ang ating hinihingi ng gabay sa Diyos. Nanawa ang kanyang layunin sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin ay ating matupad at magawa. Napakaganda po ng pinapabaon sa atin ng ating Panginoong Hesus sa linggong ito. May ang talinhaga ng mabuting Samarites. Mabuting Samarites. Maganda tayo kasi pinapahayag natin ang salita ng Diyos. Samarites, mabuting Samarites. Pero mabuting Samaritano. At lahat naman tayo, pamilya sa talinhagang ito. Ilang beses natin ang napakaganda. Alam natin may mga detalye ang talinhagang ito. Dito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo maging mga mabuting Samaritano sa ating kapwa. At sino ba ang ating kapwa? Yung mga taong nangangailangan ng ating pagkalinga, yung mga taong nangangailangan ng ating atensyon, yung mga taong nangangailangan ng ating pagmamahalan. Ito'y higit sa mga tao lamang na kasama natin. Hindi lamang yun, yung tao malapit sa atin, ating kapitbahay, ating pamilya, ating mga kaibigan, ating mga kasamahan. Hindi ang bawat tao nangangailangan. Doon ang bago sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Kasi kahit naman nung una, sa panahon dito, ay ang utos na maging mabuti sa iyong kapwa ay talagang ginagawa nila. Pero yun nga lang, yung kapwa nila limitado doon sa kasama sa kanilang pamilya, sa katubo nila, yung katribo nila. Pero ang ating Panginoong Hesus is breaking out the boundaries of the concept of being a neighbor to others. Kasi dito isinasama niya, maging ang hindi mo kaano-ano, maging ang sa iyo ay para sa iyo estranghero. Basta nangangailangan niya kahit sino pa yan at may kakayanan ka na tumugon sa pangangailangan ng tao ito, ikaw ay tinatawag na maging kapwa sa kanya. Napakalaki ng hamon na ito kung ito'y ating seseryosohin. Kapagkat hindi madali ang hinihingi ng ating Panginoong Hesus. Ang madali sa atin, yung maging mabuti tayo sa mga taong mabuti sa atin. Madali yung basic yung yun yung pagiging pakatao. Kasi, kung hindi mo gagawin ng kabutihan yung taong mabuti sa'yo, hindi ka makatao. Bait-bait sa'yo, tapos gagawa mo ng masama. Tapos hindi mo susuklian ng kabutihan yung ginagawa ng kabutihan. Hindi ka makatao. Pero yung tunay na sukatan ng pagiging Kristiyano ay yung kakayanan mo na maging mabuti, maging sa mga tao na hindi mabuti sa'yo. Maging sa mga tao na itinuturing ka kaaway. Yun ang tunay na pamantayan ng isang Kristiyano. Because if you are only good to those who are good to you, that's only on the level of being human. But we are called to be divine like Jesus.
Ayun yung pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. That while we were still sinners, God offered, Jesus offered Himself to us. And we heard that from Jesus Himself at the cross. Pinatawad niya yung mga taong nagpupusig sa Kanya. Yung mga taong nagpako sa Kanya, nagpapahirap sa Kanya, ipinagdasal niya. So, yun yung ating sinusundan na halimbawa. Being a good Samaritan is not only to those who are good to us, but even to those who are not friendly to us. Even those who are looking at us as enemy. Kasi kung titingnan natin yung cultural background nitong mga Samaritano at mga Hudyo, dito natin mas makikita yung lalim ng kabutihan na hinihingi sa atin ng Diyos. Kasi yung Samaritano, ang tingin sa kanila ng mga Hudyo ay marumi. Dahil yung mga Samaritano, nag-asawa ng mga pagano. Kaya ang tingin sa kanila, kaya may galit, no? May pagkailang yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Dahil nga, ang tingin sa kanila, marumi, pumatol sila sa mga pagano. Pero dito, sa Ebanghelyo ng ating sa talinhaga ng ating Panginoon Jesus, ang tumulong pa ay yung Samaritano, hindi yung mga kapwa niya Hudyo. Kung hindi yung itinuturing niya, nakaaway niya, yun pa ang nagmagandang loob sa kanya. Yun ang pagiging kapwa. Yun ang pagiging Kristiyano. Na ginagawa mo ng kabutihan, maging ang mga tao sa palagay mo ay hindi karapat-dapat. Maging ang mga taong itinuturing kang kaaway, mga taong hindi mabuti sa iyo. And if we think of that, it's really difficult time. Aminin natin ang hirap yun. It's only with the grace of God that we can do that. Sabi nila may dalawang paraan ng pagiging mabuti. Una ay gumagawa ka ng kabutihan kasi gusto mong maging mabuti. Gusto mong maging mabuti, sa'yo nang gagaling yung hangad. Gusto mong maging mabuti. At kung gano'n yung aming pamantayan, na nakakapagod yun, we will be drained, we will be exhausted. Minsan napapatanong tayo, bakit ko ba kailangan gawin ito? Pagod na ako. Bakit ko ba kailangan ituring ito? Kailangan pang pansin itong tao ito na nakakainis naman ang ugali. Bakit ko kailangan pakitunguhan, pakisamahan ng isang tao na ayaw naman sa akin? Bakit ko kailangan patuloy na magpatawad? Bakit ko kailangan patuloy na magsakripisyo para sa mga tao ito na hindi naman tumutugon ng nararamdaman? Para baliwala naman sa kanila. No? So kung sa atin ang gagaling yung pagkahangad na maging mabuti sa ating kapwa, nakakapagod. At one point, mapapatanong tayo, bakit ko ba kailangan gawin ito? Pero, yung pangalawang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti ay dahil tayo ay inaawaan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. At kung yun ang ating pinaghuhugutan ng ating ministeryo, ng ating mga pagpapahayag ng salita ng Diyos, it will be life-giving to us. It will always give us the reason why we should do what we're supposed to do. Kasi grounded tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kapag napapagod tayo, ang ating pagkilala lang natin, how God has been faithful in my life. How the Lord continues to shower goodness in my life. How the Lord continues to give me blessings. At kapag tayo well-grounded doon, yun palagi ang magiging dahilan natin na tayo rin ay maging daluyan ng kabutihan ng Diyos. Hindi sa atin ang gagaling, kung hindi sa Diyos. Yung kabutihan na hinihingi sa atin ay isang pagtugon lamang sa kabutihan at pagmamahal na nararanasan natin sa Panginoon. Yun ang susi. Upang tayo maging mabuting mga Samaritano sa ating kapwa. At yun ang ating palaging pagdasal. Na palagi natin makita ang
kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. When time comes na tayo ay panghinaan, na tayo ay nawawalan ng gana, alalahanin mo, ang Diyos ay matapat sa iyo. Ang Diyos ay maawain sa iyo. Ang Diyos ay mabuti sa iyo. At kung ito'y palagi mong batid sa iyong puso, ito ang palaging magiging dahilan mo upang ikaw din maging daluyan ng pagmamahal, kabutihan at awa ng Diyos para sa lahat. Amen.